mag-scrutinize nung ganong video? Okay, Mr. Chair. So, nabanggit ko po may mga teams po, di ba? So, kunyari po, kunyari po yung report mo yung video for medical misinformation. So, meron po isang team na sila po, trabaho po nila yung mag-review nun, di ba? Kung sila po yung pwede mag-decide or pwede rin pong ma-escalate, kung kunyari medyo komplikado po yung issue, pwede rin pong ma-escalate sa leadership. So, kumbaga po, may layers of may layers of escalation, may layers of decision making. Pero kung malinaw naman po, pwedeng ma-actionan na kahit isang tao lamang po. Pwede naman po 'yun. Hindi po siya all the time na kailangan maraming tao po nagde-decide. Nangyayari rin po minsan, kunyari po, na-escalate sa team nila, pero sa tingin po nila walang violation sa kanila, pwede rin po nilang ipasa sa kabilang team. So kunyari po, nire-review ng isang team yung content, sa kanila walang violation, pero sa tingin po nila, may violation to ng advertiser-friendly guidelines, pwede po nilang i-endorse dun po sa kabilang team na nagre-review po kung yung video ay compliant po sa advertiser-friendly guidance. So meron din pong coordination na pwedeng mangyari, lalong-lalo na po kung komplikado po yung video. Kunyari kung may halong violence, may halong hate speech, may halong medical misinformation, pwede pong maraming teams ang nagre-review ng isang video na nireport po. So, Mr. Chair, based dun sa paliwanag, merong vertical tsaka horizontal na pwedeng pag-assess ng isang video. So, kung masyadong halata naman na hindi talaga totoo yung sinabi doon, halimbawa, misleading or halatang mali talaga impormasyon regarding an election, so pwedeng isang tao, pwedeng mag-take down. Pero kung medyo balabo pa na hindi pwedeng ipabay sa isang tao, pwedeng iakyat sa isang team. Ilan po ba yan? 10 tao? 20 ka tao? 30 ka tao? Hindi po siya sa numero, Mr. Chair. Kunyari po, kailangan pong i-escalate sa mga medyo mas leadership team po. Yung mga medyo meron pong capacity na kapag decide kung medyo komplikado po yung issue. So, hindi naman po siya abot sa 30 katao. Ano po siya, more on a leadership team na maliit lang po, kakaunti lang po, small group lang din po. Okay, pag ano, Mr. Chair, actually, kaya din interesado ako na nandito rin sana ang representatives ng ByteDance na namamahala ng TikTok, tsaka ang Meta in behalf of Facebook. Kasi aside sa YouTube naman, may mga instances din sa ibang mga platforms na may mga content na nandyan na, kumalat na, tapos either nahayaan na nandyan pa din or kung ma-take down, meron ng mga utak na nalaso nung maling nilalaman ng kanilang mga content. Follow up lang, Mr. Chair, paano naman kapag ad, so meaning nandyan ang isang particular video tapos mas marami yung reach niya dahil nagbayad yung kung sino man yung nag-upload. Pag ganun ba, ano ang ine-employ na standards kung nakita na worth it na i-take down yung ganong particular na video? Is it the same sa mga video na hindi ads or hindi nagbayad para ma-upload yung kanilang content? Kung naintindihan ko po yung tanong, kung advertisement na po yun, normally iba po yung standards. Meron din po tayong tinatawag na guidelines para po sa mga all advertisements po. So, iba rin po yung mag-govern doon. Usually po, ito po yung mga talagang commercial ads po talaga, di ba? Yung talaga pong meron siyang either pinopromote or binibenta na produkto po talaga. Kung mapapansin niyo po sa amin, hindi po siya yung parang binuboost mo lang po. Talagang nag-create ka po talaga ng content na talagang intention mo po ay maging advertisement po talaga yon. And remaining questions, Mr. Chair, aside dun sa mga nire-report ng mga kababayan natin, paano naman kapag may mga content na hindi nireport, meron din bang sariling inisyatiba ang mga nasa Google para magkaroon ng oversight dun sa mga content? Kasi lalo na sa panahon ngayon na meron talagang mga nag-employ, Mr. Chair, ng troll farms. At pwede talaga bumuhos yung kanilang ina-upload na mga videos sa mga platforms. Tapos kahit sabihin pa,
nandyan naman yung ating mga kababayan para i-report yan, pero hindi rin ganun ka-capacitated yung mga kababayan natin na lahat ng mga ganong binubuhos na content na naglalaman ng disinformation ay mai-report lahat. Lalo na kung napakarami din ng content na available sa mga platforms na ito, hindi rin natin actually makita lahat, no? Given how algorithms in the online world work na merong tina-target ng mga specific demographics. Tapos lalo na in the past years, nakita natin, Mr. Chair, yung mga kababayan natin na unfortunately ay nabiktima talaga ng ganitong disinformation. Una, nakakonsume sila ng iilang videos lamang, pero dahil yun na yung napaniwalaan nila, ganun na na-shape yung kanilang perception. So, ibig sabihin na hindi sapat na merong report mechanisms, ano din ba yung proactive na ginagawa? At paano din nag-function yung ganong mekanismo ng Google? Opo. So si Google po nagpa-publish po ng transparency report on a quarterly basis upang makita po ninyo yung dami, yung uri ng mga reports na tinatanggal. At sabi ko nga po, sa third quarter ng 2024, sa 9.1 million videos na natanggal, 97% po automatic system na po yung nag-remove. Kumbaga po, hindi na-detect na po siya ng teknolohiya upang wala na pong makakita, upang mabilis po siya matanggal. So, 8.8 million po automatic na flag, automatic po natanggal. Yung user reported po, 225,000 lang po, 225,000, which is about 2% po ng natanggal. 2% user reported. And then yung na-report po siya ng organization or government agency, around less than 1%, around 60,000 po. So, kung mapapansin nyo po, karamihan po talaga sa nare-remove sa YouTube ay automatic na po na-detect ng sistema. So, 97% po yung pagdating po sa number of views, sabihin ko lang po, pagdating po sa number of views, 0 views, 59% po. 59% 0 views, 1 to 10 views, 24%, 11 to 100 views, 8%, 101 to 1,000 views, 5%. So, karamihan po talaga ay naitatanggal na po natin yung mga violative content na habang mababa pa lang po yung views niya. Final few points, Mr. Chair, regarding Sunshine Media Network International or SMNI naman, dahil yung mga so-called anchors nito na sina Lorraine Badoy Partosa at si Jeffrey Celis, bagamat sa ngayon ay hindi na gumagana bilang isang network using public airwaves ang SMNI, ay meron pa rin siyang YouTube account na pwedeng meron siyang mga binabalita na pwedeng hindi pa mag-touch doon sa masasabi nating disinformation, pero ito kasi yung mahirap, Mr. Chair, kapag may mga gray area na pwedeng lumulusot, no, yung mga sinasabi ng ganitong mga anchors na actually ay lalagpas na doon sa ano lang yung inaalaw ng bounds ng freedom of expression at ng press freedom. So, sa ngayon, edi pa siya ang Kamara before na actually nga ay i-revoke yung franchise, no, ng SMNI. So, ang natitira sa SMNI ay yung kanyang mga online accounts. So, meron din bang differentiation ang Google Philippines sa pag-monitor sa accounts ng mga ordinaryong kababayan o halimbawa yung mga gusto lamang mag-advertise ng kanilang mga binebentang produkto, ganyan, compared dun sa mga institutions talaga like yung mga nagpo-portray ng sarili bilang media or yung mga nasa government mismo. So, meron bang ganong pag-categorize? Kasi magkaiba talaga yung bigat kapag merong structured na nilalabas compared sa mga ordinaryong kababayan natin. Mr. Chair, so ang sagot po dyan, dun sa mga, nabanggit po kanina yung authoritative content. So, pag meron po tayong breaking news, yung algorithm po ni YouTube, pa-prioritize po niya yung mga news channels, yung mga authoritative sources po, 'di ba? So meron po tayong
tinatawag na you raise po yung mga authoritative sources including government